ng ating inawit, sabi, Christ is our firm foundation. Amen. Tama ba? Walang ibang pundasyon sa buhay natin na pwede mong masabing matibay, kundi ang Panginoon Jesus lamang. Wala. Alam mo, kahit kayamanan, hindi mo pwedeng sabihin magandang pundasyon ng buhay mo to. Kahit pa yung, yung power mo as human, kahit pa king ka pa dito sa mundong ito, still, it's not a firm foundation. Bakit? It will change. Nababago to. Sabi nga nung kasabihan natin, ang mundo ay bilog, umiikot. Minsan, ikaw ay nasa taas, at ikaw ay nasa ilalim. Paano kayo nangyari? Bilog, no? Pero yung wheel, tama yon, yung gulong. Kasi pag nasa ibabaw ka, medyo okay. Pag nasa ilalim ka, naiipit ka. Di ba? Pag gulong, ganon. So, ganon ang life natin. So, that's why the Lord is teaching us. Bilang Kristiyano, may tinuturo ang Diyos sa atin. At yun ang series natin actually, na pinag-aaralan. Ano nga yung series natin? Change. Bakit kailangan may change? Hindi sukli, ha? Bakit kailangan may mabago sa buhay natin? Bakit kailangan may palitan sa buhay natin? Sapagkat meron sa atin na something that will destroy us and God wants us to be changed. Ang pagbabago sa buhay natin ay nagsisimula sa pakikipag-isa natin kay Kristo. So yung change, sabi nga, we need to have that change in our lives kasi hindi ka pwedeng hindi mabago pag nakipag-isa ka kay Kristo. Kasi ang unang-unang binabago ni Kristo sa atin is our identity. Pag tinanggap mo si Kristo, kasi di ba pag wala ka pa sa Panginoon, we are considered as sinner. Alam nyo, mas matindi pa nga yung ibang translation sa Biblia, anak ka ng dyablo. Kasi dalawa lang talagang ama eh. Ama sa langit at ama dito sa mundo. So kung hindi ka taga-langit, taga-saan ka? Di ba? Parang, taga-saan nga ba ako? Huwag kayong ma-confuse, mamaya i-confirm natin kung taga-saan kayo. Okay? Taga-mundo. At pag taga-mundo ka, iba yung tatay mo. Hindi ang ating amang nasa langit. Okay? So, paano yun? Binabago ng Panginoon yung pagkatao na pagkakakilanlan natin pag nakipag-isa tayo sa Kanya. At kasama ng pagbabago ng pagkakakilanlan natin, binabago ng Diyos ang direksyon ng buhay natin. Kasi yung buhay natin sa mundo, ibang direksyon ito eh. Kung ito pakaliwa, pag tinanggap mong Panginoon, kailangan may mabago, pakanan ka na. Eh minsan, confused ka, hindi mo alam kung alin ang kaliwa at kanan. Di ba? Kasi hindi mo nakasanayan yung kanan. Example lang po to. Di ba? Pag may something ka na kahit sa color, yung mga color blinded, kapatid ko po color blinded, sabi niya sa akin, Gina, pakikuha nga yung towel kong brown. Walang brown dito, green. Nasaan? Nakasampay. Anong kulay? Brown. Di ko naman alam noon na color blinded siya. Nag-aaway na kami. Walang brown, green. Kinuha ko. Eto, brown nga yan eh. Sabi sa akin. Sabi ko, green ito. Ngayon, malito ka na. Sino ba sa amin nagsasabi ng totoo? Di ba, kukuha na ako ng witness. Ano bang kulay ito? Di ba, para lang just to assure him na green yon, hindi siya brown. Pero yun kasi ang tingin niya eh. Di ba? Minsan tayo, as a human being, marami tayong kinasanayan sa mundo na nakukonfuse na natin ito. The good works, minsan nakukonfuse natin na pwedeng will bring salvation to our lives. Mabuti naman ako. Nagbibigay naman ako ng abono, ano yun? Abuloy, abono. Abono pala sa tanim. Abuloy sa simbahan. Kaya pupunta ako langit, ang laki ko nga magbigay. We're confused. Kaya nung tinanggap natin ng Panginoong Jesus, lahat ng confusion na to gusto ng Diyos ayusin sa atin. So una is our identity, direction. At dito sa direction ng buhay, second part natin, na binigay ng Diyos, paano mo ina-navigate ito? Paano mo ito ilalakaran? Bago eh. Sabi ng ating napag-aralan sa second part, by setting your heart and mind on things that is above. Di ba? Ito na eh, bago to eh. So you have to set your things. Ano ang meron dito? Sa bagong buhay na to. That is sabi nga, the godly things. You have to set your heart and mind
doon mo lang pwedeng manavigate yung new life na ito. You can walk in that new life. The new identity that you have in Christ. Yung pangatlo, mas very challenging. Di ba? Last week. Ano nga yung title ng last week? Hard work. Bakit siya naging hard work? Kasi pag pasok mo ngayon doon, nakita mo, marami kang dala-dala na garbage sa buhay mo. Kasi si Lord will light up your life eh. Kaya nga babaguhin ka niya, di ba? From darkness to light. From sinner to saint. Yung iba hindi na matanggap na saint sila. Pero hindi kayo naging santo dahil may ginawa kayo mabuti. You are considered a saint because of Christ. Si Jesus ang nagpabanal sa atin. Kaya kalabitin mo katabi mo, sabihin mo, banal ka. Banal ka, okay? Dahil kay Kristo, okay? So itong bagong life, binigay niya yung identity, you have to set your heart and mind dito na, okay, may bago na akong life. And then, parang ano ito gusto ko lang pong simplihan para mas maiintindihan natin to. Parang di ba, God opened another way, parang another pinto sa buhay mo, na nung pinasok mo, kasi you already, okay, sige, pasukin ko na to. Yun yung setting, your heart and mind. You decide to walk in that new life. Okay, pasukin ko na to. Pagpasok mo sa room na yon, maliwanag Liniwanag ng Diyos yun. Pero that is the same room. Parang the same life yun Buhay mo rin yun Kaya lang nung nagliwanag siya, nakita mo maraming garbage ikaw na tinatago na akala mo treasure. You've been treasuring that all your life kasi nga yun ang nagpapasaya sa'yo. Yun ang nagbibigay ng satisfaction sa'yo. Pero nung nailawan ito, you discovered, kaya nga hard work it's all garbage. Pag garbage, anong dapat gawin? Tapon. Kaya lang minsan, meron tayong nadidevelop na attachment sa garbage. Kahit papel. Meron ako nakakita yung papel, tambak-tambak na. Sa ninuno niya pa yata yung papel na yun. Hindi tinatago. Considered treasure ng pamilya. Di ba? Nakatago. Minsan na-attach tayo doon na kahit garbage na, ayaw natin itapon. Di ba? Nakakaano ba kayo doon? Lalo yung mga nanay. Yung kalderong butas na, pwede pang taniman. Di ba? Pwede ba? Yung mga karton, kinakagat na ng daga. Wag. Ayaw, marami tayong ganon. Nakaka-relate tayo doon, di ba? Alam niyo ba, it's the same way with our Christian walk. Kaya itong change, we need to have change Kasi the same way, marami tayong garbage sa buhay natin na gustong-gusto natin itago na hindi mo na kailangan. At ito yung mga bagay na nagpapabagal sa atin para matanggap natin the fullness of God's blessing sa buhay natin. Kaya it's hard work. Di ba pag nagtapon ka, nakapagod na matag. Minsan hawak-hawak mo na, di mo alam kung itatapon mo, hindi. Naku, nila lang, Lord. Ay, gagawin. Maghingi ka pa ng confirmation sa kasama mo, itatapon na ba talaga natin to? Diba? Di ba ganun, no? Kahit yung mga damit Kaya minsan yung damit, punong-puno, ang dami-dami na, liniitan pa, baby pa yung anak mo may baby na, nandoon pa yung damit. Magagamit pa ito na magiging baby mo. Di ba? Truth daw. Alam ko niyo po, bakit ko ito yung example? Dahil lahat tayo makaka-relate dito. And this is what the Word of God is saying sa atin bilang mga Kristiyano. May mga bagay na dapat tayong tanggalin at itapon sa buhay natin na hindi natin kailangan. Kasi dinadaga, iniipis yan. Minsan di natin alam, puro ipis na pala yan. Kaya polluted na yung isip mo. Di ba? Confused ka na. Hindi mo na alam yung truth, hindi mo na alam kung ano yung tama at mali. So that's the hard work. You have to get rid of all the things na hindi dapat na nandyan sa buhay mo. Get rid of rage, anger, malice. Ano yung mga ugali? Ibig sabihin yung mga ugaling ito ay mga ugali that distracts and destroy. That will bring death to you. Kaya kailangan natin to reset, renew, and reposition our lives. Yun ang gusto ng Panginoon Mabago ka talaga.
And in this new life that we have, sabi, after getting rid ng ating mga bagay-bagay na to, naliwanagan ka na, oh my gosh, garbage pala to, na pinagdadala-dala ko. Ang bigat-bigat pa naman. Ang bigat-bigat, di ba? Marami kang dala. And then, pagdating mo dun sa dulo, pagbukas mo, wala dun yung kailangan mo. Mali ang bit-bit mo. At ayaw ng Lord mangyari yon sa atin. Na pagdating natin dun sa Kanya, pag tinanong ka, mali pala. Mali yung pagkaintindi ko, Lord. Akala ko ganito yung life na gusto mo sa akin. No? That's why the Word of God is given. That's why the Word of God is being taught. That's why the Word of God is being revealed sa atin para alam natin what is in the eternity and how to walk that eternity here on earth. So we need to be changed. Kasi ang nandito sa mundo is only temporary, hindi eternity. Amen? Kung gusto nyo ng eternity, search the Word of God. Amen? So bakit kailangan mo i-position yung sarili mo? Kasi sa new life natin with Christ, yun na yung tinatawag natin the new normal. Yan po ang ating pag-uusapan sa umagang ito. Itong new normal na ito, lumabas ito nung pandemic, di ba? Kasi, ako example lang sa akin, kasi taga-Alabang ako eh. So, for 7 years ba? 5 years? Hindi ko malaman, no? 6 years, nasanay ako na bumabiyahe from Alabang hanggang dito sa church ng 4 to 5 hours. Bakit ganun katagal, pastora? Siyempre naman, kung taga Manila ka, alam mo na si Edsa. Kilala niyo si Edsa? Kilala natin lahat ito. So dyan, minsan, doon na yung sa bus na kami nag-holy sleep. Doon na kami tutulog sa tagal. Gigising ka, tutulog ka uli, pagising mo nandun ka pa rin. Ganon si Edsa. Kaya sa Edsa, kahit napakaganda ng sasakyan mo, walang pakinabang yan. Di ba? So ganon siya bago mag-pandemic. Okay lang kami doon, magbiyahe ng ganon. Because it's the Lord, di ba? Nung dumating si pandemic, nanahimik si Edsa. Di ba? Pero ang isip ko naman noon, after pagbalik nito, ang inaasahan ko, the same pa rin. Yung pa rin ang sasakyan ko, yung pa rin ang takbo ng mga bus, gano'n. Pero mga kapatid, alam naman natin lahat na nagbago to. Di ba? Kami hanggang Ayala na lang kami. Yung dating hanggang Kamuning. Hanggang Ayala na lang kami. Kung gusto namin mag-bus, tatawid kami ngayon doon sa gitna na tinatawag na carousel or MRT. Sa katulad ko po, na sexy, hirap na hirap tumawid. Di ba? So, anong nangyayari? Mas magastos. Kung di taxi, mag-grab ka na lang. Bakit? Kailangan mo dumakarating sa gawain ng Panginoon. Pero nabago ang ruta at wala kang magagawa dito. You have to embrace this new normal. Ito na yung normal ngayon. So, kailangan mo embrace yun. Di ba? The same way sa buhay natin. Ano yung dati natin? Sabi ko nga kanina, namuhay ka sa mundo. Ano yung mga dati mong pinamumuhay? It's a worldly life with a worldly habit and worldly character. Ngayon, nung nakilala mo ang Panginoon, sabi ko kanina, na-enlighten ka, it's all garbage yung nakasanayan mo. You have to get rid of that. And to live this new normal, you have to replace that. Kailangan natin itong mapalitan sa ating buhay. Sabi, our lives, when we receive Christ, the old has gone, the new has come. Diba? 2 Corinthians 5:17 yan eh. Ang Panginoong Jesus tinanggap mo, lahat ay nabago sa iyo. Pinapalitan ng Panginoon yan. At yan ay nagsisimula sa kalooban natin, from within. Kaya nga tinuro sa atin yun, setting your heart and mind. Kasi that's from your within. Set your mind and heart. Kasi yun talaga yun eh. Parang you have to decide, hindi Lord talaga, I really want to walk in this new life. We need to learn to stop yung old behavior natin, which is garbage. Ano ba yung mga old behavior natin? Yun na yun. Madali ka magalit. Mahilig ka mag-gossip. Mahilig ka mag-isip ng masama sa kapwa mo. Di ba? Parang ikaw palagi yung tama. That's habit, old habit, and that's a bad habit, mga kapatid. Kaya gusto ng Panginoon,
Alisin natin yan sa buhay natin. Hindi yan dapat nakabilang sa inyong pagkatao. Okay? The desire of the flesh, nandun very strong yan pag wala pang Panginoon. Alam nyo, when we get born again, yung spirit natin na-restore ito. But our flesh is imperfect. Nandito tayo sa imperfect flesh. So itong flesh natin na to, kailangan pa rin natin ito i-work out. Kaya nga, you have to make a decision Kasi hindi pwedeng si Lord ang gagawa niyan para sa'yo. Ikaw ang magdedesisyon to really have that change in your life. We have to work on how to subdue the flesh. Paano mo papasunod din ito? Ang old self mo sa new life mo right now, which is under the Spirit of God. Paano ang gagawin mo? Kasi minsan, sunod lang tayo ng sunod kung ano yung, ay, kasi mas masaya dito. Ay, kasi mas maganda to. Ay, kasi mas may friend ako dito. Diba? Pero ang ano dyan, yan ba ay nagbibigay ng kalwalatian sa Diyos? Yan ba ay nakakabuti sa'yo bilang to? Kasi alam niyo yung sabi kong garbage, it destroys us. Yung palagi kang galit, madali kang mamatay. Bakit? Aba, pinaiksi mo buhay mo. Atakihin ka sa puso niyan. Palagi kang galit, di ba? Palagi kang stress out. Pero praise God, sabi nga, we have to put our old behavior to stop, put it away. Start walking the new way. Walk in the standard of God. Amen? Sabi, walking with God, kasama ang Panginoon. Hindi naman pwedeng kasama mo si Lord, ang pamumuhay mo ay makamundo. Di ba? Kasama mo si Lord, dapat maka-Diyos at makalangit din ang pamumuhay mo. Because Christ will cause us to change. Alam mo ba si Lord, isi-shake off niya yan Yung mga old behavior natin, yung mga attitude natin, isi-shake ng Lord yan. Alam mo ang gagamitin ng Panginoon, yung nasa paligid mo rin. Yung mga taong inis na inis mo, yun ang palagi mo nakikita. Huh? Yung ayaw na ayaw marinig, palagi mo naririnig. Kasi kailangan i-confront ka doon. Ito ka So kailangan mawala ito sa'yo. So that's how, minsan si Lord, He works in a very wonderful and mysterious ways. Kaya ang ganda nga nung kinanta natin, di ba? Na we have the joy, the joy in the midst of chaos. Ibig sabihin, masaya ka, kahit ang dami-daming kaguluhan, may kagalakan ka. Sabi, yung peace daw natin is no sense. Parang hindi lang maintindihan. Bakit naman? Ito, payapang-payapa pa rin ang taong ito kahit ang dami-dami ng problema sa mundo. Di ba? Na-remain siya at peace. So what's that? Sabi, alam niyo ba na ano yan? That's because of Christ. Di ba? Christ is our firm foundation. So Christ brings change sa life natin, change our identity, direction, and then give us the grace na para makita natin how to walk and navigate that new life. And then third is to give us the grace and the strength to get rid of all the things na hindi kailangan sa atin so that we can walk in this new normal. So paano ba yung new normal? Ano ba itsura ng new normal? Colossians chapter 3, verse 12 to 14. Let's read. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other and forgive one another. If any of you has grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. And over all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect harmony. The Lord bless His word. Amen. Sabi ng Panginoon, sabi ni Apostol Pablo dito, you are God's chosen people. As a chosen people, sabi niya, ito dapat nakikita sa buhay nyo. So, madali ba ito na nakalista dito, na makita sa life natin? Pag-iisa-isahin po natin yan mamaya. Ang maganda lang, kasi nung ibinaba ito ni Apostol Pablo, alam niya na binigay sa atin ng Panginoon ng Santong Espiritu ng panggagalingan, ng kalakasan natin upang itong mga bagay na ito na dapat i-replace natin doon sa tinanggal natin ay magawa natin. Amen. Hindi sa sarili mong kakayanan. Kasi ano ito virtues of faith. And everything that starts and of faith
is from the Lord. At ang lahat niyan ay panimula, galing din sa Panginoon. So lahat ng bagay na to, God has empowered you and me na magagawa natin itong mga bagay na to. Kasi mamaya, abang natin isa-isa, ano ba to talaga na i-replace ko sa buhay ko mula dito sa mga madudumi na tinanggal ko? Di ba pag naglinis ka ng bahay, pag nagtapon ka ng sopa, hindi ka na babibili ng bago? Kaya ka nagtapon kasi may bago ka. Di ba? Magpapalit na ako ng kulay ng bahay. Meron ako nakita na bahay na color yellow, as in bright yellow. Bakit yellow po ang bahay niyo? Kila pastor. Sabi niya, kasi kitang-kita agad. Bright yellow talaga siya. At favorite color ko, ang yellow, sabi niya. Pero yun, may mga ganon, di ba? Magpapalit ka ng kulay, nagpapalit ka ng ano. May tinatanggal ka. Ganon sa life natin, pag may tinanggal ka, may ipapalit ka. At mamamaya, isa-isahin po natin ito. Ano ba ito? Minsan sabi niya, ang hirap naman yan. Sabi nga, madali lang sabihin pag walang pagsubok. Pero pag may pagsubok na, parang ang hirap naman ipamuhay ito. Parang ang hirap magkaroon ng compassion sa taong wala namang compassion. Di ba? Parang ganun eh. Di ko yata magagawa yun. Galit na galit ako sa mga taong ganito. Ganyan-ganyan sila. Pero alam nyo, as believers of Christ, we need to live the standard God has set before us. Hindi dahil ito ang trend ng mundo, hindi dahil ito yung nakikita mo sa kapwa mo, kundi ito yung sinasabi ng Biblia. Ito yung katotohanan. So doon tayo, we don't live, sabi nga, or operate according doon sa feelings. Sabi nga, ang ating pag-ooperate or pamumuhay should be based on the Word and the truth of God. Amen? Amen ba? And what is the truth? Sabi nga, ano ba yung truth na to? Everything that is of faith doesn't start with us, but with Him. It is not our strength, but the strength of the Lord. Galing sa Kanya, but ang decision to live it out ay sa'yo at akin. Di siya yung Diyos na magpapuwersa sa'yo. Ipapahayag niya sa'yo ang katotohanan, pero nasa sa'yo. We have free will eh. Binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan. Kaya ganito yan eh. Parang ano ito, yung, ano ba ito, yung parang ibinibend mo para mag-shape siya ng maayos. Eh, may sarili siyang isip. Pag bend mo, bumabalik. Alam mo yung goma? Di ba? Yung goma, akala mo okay na, stretch na. Pero pag nabitawan mo, babalik. Ang hirap niyang i-shape, ang hirap niyang ayusin. Alam niyo yung tao kasi minsan ganun eh. Pakatigas ng mga ulo, inaayos ng Panginoon, mas gusto yung sarili nila. Tapos, pag may nangyari sa kanila, isisisihin si Lord. Di ba? Lord, di mo kasi ako tinulungan eh. Kaya ako bumagsak sa exam. Eh sabi ni Lord, nag-review ka ba, anak? Hindi po. Di ba? Gusto mo si Lord na mag-dictate sa'yo. Oh, ito yung sagot. Eh baka matakot ka. Di ba? Hindi, you have to do something. For God to receive the help of God. Kasi ilinagay niya na lahat eh. Linatag niya na lahat. Ibinigay niya na lahat. Ang gagawin mo lang, susunod. Ay, yung pagsunod minsan talaga, na-challenge tayo dyan. Sabi ko nga, lalo na kung ang sitwasyon mo ay hindi maganda. Madali magsunod pag okay lang tayo, di ba? Pero paano kung hindi okay? Paano kung ang paligid mo ay hindi okay? Pero ang sabi ng Panginoon, dapat mong gawin. Paano yung kasama mo ay talagang very challenging sa buhay mo? Pero ang sabi ng Panginoon, kailangan magkaroon ka ng kahabagan sa taong yan. Anong gagawin mo? Kaya we don't operate by feelings eh. We operate by the truth of the Word of God. As a child of God, you have to obey what the Lord says. And let God do the rest. This is trusting the Lord. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya nga sa verse 12, inano ni Apostol Pablo dito eh. Therefore, basahin natin. As God's chosen people,
holy and dearly loved. Diyan muna tayo. You are God's chosen people. And you are dearly loved. In-establish dito ni Apostol Pablo kung ano ang sitwasyon, ang posisyon mo sa harapan ng Diyos. Ikaw ay isa sa pinili at ikaw ay iniibig ng Panginoon. Kung kailangan makita mo yun, mahal ako ng Panginoon. The Lord has chosen me. Alam nyo, sabi nga by preference, personal preference, tinawag ka niya by your name. Ganun ang ating Panginoon. Hindi siya personally, kasi God is a very personal God. God has chosen us, sabi nga, adopted by the blood of Christ. Talagang bakit? Paano ka na-adopt through the blood of Christ? Meron siyang ibinigay, ibinuwis, para ikaw ay mapabilang sa pamilya niya. Yun ang demonstration of the love of God. Kahit tayo ay makasalanan pa, sabi nga, siya ay namatay para sa atin. Bakit? Because He chose you. Ephesians 1, sabi dito, for He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. You are adopted in His family. Kabilang ka sa pamilya ng Diyos. Kalabitin mo yung katabi mo. Alam mo na ba na kabilang ka sa pamilya ng Diyos? Okay, sabi nga. Then sabi you are set apart. Holy. Pag sinabing holy, set apart naiiba ka. Kakaiba ka. Okay? Kakaiba ka. Sabihin mo sa katabi mo, kakaiba ka. Oh, hallelujah. Set apart, okay? Kaya nga, because kakaiba ka, kailangan mamuhay ka ng kakaiba sa mundong ito. Amen? Because you are a child of the King. Anak ka ng Diyos. Kailangan mamuhay ka ng kakaiba dito sa mundo. Sa 1 Peter 2, 9 and 10, sabi dito, basahin natin, okay? But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Once you were not a people, but now you are the people of God. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Alam niyo, napaka-special niyo sa harapan ng Diyos. Kaya nga, wag natin sinasaktan ang mga kapatid natin kasi special yan sa harapan ng Panginoon. Okay? Wag iwasan natin ang nakakapanakit tayo ng damdamin. Mamaya naman po, malapit na tayo doon. Kasi, ito po ay you are special. Whatever you do sa kapatid mo, ang unang nasasaktan ang Panginoon. When you bless yung kapatid mo, una mong napagpapala ang Diyos. Pero pag nasasaktan mo o sinasaktan mo intentional ang kapatid mo, una mong sinasaktan ang Panginoon. Kasi meron naman na pananakit na hindi mo naman sinasadya, hindi mo alam. Okay? Kaya ang ano lang dyan is, sorry po. You are holy people, so we called you out of darkness. Once you were not a people, but now you are the people of God. Once you have not received mercy, but now you have received mercy. So dito in-establish ni Apostol Pablo, sino kayo? Ano kayo sa harapan ng Diyos? Ano ang daladala nyo? Daladala nyo ang presensya, Espiritu ng Panginoon. At daladala nyo to, kaya ngayon, kaya nyong ipamuhay kung ano man ang dapat nyong ipamuhay bilang Kristiyano. Bakit? Kasama nyo ang Espiritu ng Diyos. Hindi nyo ito sariling kalakasan o sariling kakayanan. Out of that relationship and connection with the Lord, we are able to live yung virtues of faith sa buhay natin. Na pag-aaralan natin ngayon. Yung kasunod. Kasi whether we like it or not, sama-sama tayong mamumuhay dito sa mundong ibabaw. Di ba masama at mabuti? Hindi ka naman pwede. O yung mga masasama nga, presidente, doon sa dulo yun. Kami lang mabubuti dito. Pwede ba yon? Di ba? Hindi.
Sama-sama tayong nabubuhay dito sa mundo. Masama o mabuti. Anak ng Diyos o hindi. Ngayon, ang kaibahan lang, pag anak ka ng Diyos, syempre, may special blessing ka. Pero kahit hindi sila anak ng Diyos, dahil hindi pa sila tumanggap sa Panginoong Jesus, still, they experience and they enjoy the blessing of God. Paano? Umuulan pa rin ng kasama sila, nandyan sila. Nakakahinga pa rin sila ng libreng hininga. And it's from the Lord. It's for everyone, whether you're a sinner or you're a child of God. That's how the Lord demonstrates His love para sa lahat. Binigay niya yan. Kaya lang nga, kakalungkot yung iba, hindi nila ma-acknowledge ito. Lahat yan ay bigay at biyaya ng Diyos para sa lahat. Kaya sabihin na, ikaw lang bang anak ng Diyos? Bakit parang ikaw lang maraming blessing? Tanungin mo, nakakahinga ka pa ba ng walang oxygen, sis? Oo, may blessing ka rin. Alam mo ba ang oxygen, napakamahal? Di ba? Yung kapatid ko, yung tangke na, dalawa sa isang araw, no? Ang isa is 700. Akalain mo yung hinihinga mo, binabayaran mo 1.4 a day. Libre lang yan sa Lord. Kaya kung nakakahinga ka pa nang wala pang gamit na ganyan, kapatid, you're still enjoying the blessing of God. Amen. May ulan para sa lahat. May init para sa lahat. Tumutubo ang mga halaman para sa lahat. Hindi selective ang Panginoon. Kaya lang, God, sabi nga, it matters how we live with one another. Kaya mahalaga sa Diyos kung paano tayo namumuhay kasama ang lahat. Ang tinuturuan niya lang sa atin, lalo na kung mga Kristiyano ka, is how to relate and live with all kinds of people. Nakakaiba sa kanila. Anong dapat nakikita sa'yo bilang Kristiyano? Okay? Sa Colossians 3, therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Dito na po pumapasok kung ano yung dapat mong i-replace doon sa mga inalis mo. Ang sabi ni Apostol Pablo, Apostol Pablo is clothe yourself. Ibig sabihin, ibihis mo sa sarili mo. Cover yourself. Di ba ang damit is a covering? Cover yourself. Put on sa ibang translation. Isuot mo ang mga bagay na to. Bilang Kristiyano, ang dapat na nakikita sa atin habang na lumalakad tayo sa mundong ito, na inalis na natin yung dating pagkatao natin, ay ang bagong pagkatao natin kay Kristo. At ang bagong pagkatao natin kay Kristo, ito dapat na nakikita. Unang-una sabi, you should have compassion. Compassion. Ano ba yung compassion? Kahabagan. Pag sinabi mong nahahabag ka, kasama nito ang puso. Kasi iba yung awa eh. Kaawa-awa naman siya, Kasi naghihirap siya. Pero pag sinabi mong nahahabag ako sa kanya, very personal to. Kasama ang puso mo dito. Kasi kung hindi ka nahahabag sa kanya, naaawa ka lang sa kanya. Pag sinabi mo kasing nahahabag ka, whether ka mag-anak mo, hindi. Kasama ang totoong pagtulong. Totoong pag-extend ng help. At totoong, parang you can embrace itong mga taong ito. Kasi nahabag ka sa kalagayan nila. Kasama ang puso dito, mga kapatid. Kaya ang unang-unang sinabi ni Apostol Pablo, have a compassion. Ibihis nyo to, kahabagan sa buhay nyo. Magkaroon kayo ng ganyan sa puso nyo. Kasi may mga tao na walang puso. Hindi, joke lang. May mga tao na hindi marunong mahabag. Di ba? So, ang puso nila, kaya nga sabi ni Lord, ingatan nyo talaga yung puso nyo di ba? Kasi kailangan sa puso natin, sa pagkatao natin, nakikita to, you have a compassion. It involves heart for others. And then pangalawa, sabihin, with compassion, dagdag mo yung kindness. Ano yung kindness? Kabutihan, no? Hindi yan, goodness, kabaitan ito. This is kindness, is kabaitan. Kailangan maging mabait ka sa kapwa mo. Huwag ka matapang. Huwag na palagi kang galit. Di ba? Kung di mabait ka sa kanila,
na kaya mong tumulong nang hindi ka nag-i-expect ng balik. Di ba? Kasi pag mabait ang tao, ganun eh. Ano sila, they know how to meet the needs of others without expecting anything in return. Pag binigay mo, binigay mo. Out of your kindness. Kaya from compassion, idagdag mo sa compassion ang kindness. So yan, dapat yun na. Yung pinapalit na natin dito, ito na yung bagong buhay na dapat na pinamumuhay natin bilang Kristiyano, okay? At ang pangatlo, dapat tayo ay may humility. Itong humility ito, natitest ito eh. Diba yung kababaang loob? Kailangan may kababaang loob ka. Huwag kang masyadong akala mo ikaw lang palagi ang tama. You need to have a servant heart. Kailangan tignan mo ang kapwa mo na hindi ka above sa kanya. Someone that you can also learn with. Isang tao na pwede ka rin matuto. At isang tao na, kasi alam niyo sa harapan ng Diyos, whether you're a pastor, or whatever position meron ka, o presidente ka man ng Pilipinas, o tagalinis ka ng church, sa harapan ng Diyos, iisa lang ang identity natin. We are sons and daughters of God. Walang mataas sa atin. Pantay-pantay tayo mga kapatid. Kaya nga ang Lord talagang ini-encourage niya. Kasi ang tao, nung namuhay tayo dito sa mundong ito, tinuruan tayo maging mayabang ng mundo. Di ba? Parang mas magaling ako sa'yo, mas marami akong pera sa'yo, mas marunong ako sa'yo. Tapos ako, may doctorate ako, meron akong ganito. Pero alam mo yung sa harapan ng Diyos, kahit tapos ka dyan, isa lang ang magiging identity mo. Anak kita. At kahit ito hindi nakapag-aral, anak ko yan. You are all the same. We are all the same. Kaya wala tayong karapatan magmalaki at magmataas. Kahit kanino pa man. Kung nagsiserve tayo, we serve the living God. And then we serve others. Kaya sabi ni Lord, clothe yourself. Sige, ibihis nyo ito, compassion, kindness, humility. Alam mo, Philippians 2, magandang natin to eh. Sabi dito, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves. Not looking to your own interest, but each of you to the interest of others. In your relationship with one another, have the same mindset as Christ. Si Jesus, alam niyo, even unto death, He humbled Himself. Hindi siya nagmalaki. Pwede siya mag-reason out eh. Diyos din siya eh, di ba? Sabi nga, kahit siya ay Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. At naging alipin, naging tao upang iligtas ang tao. So you have the same mindset. Ibig sabihin, tignan nyo, mahalaga ang bawat isa. Kaya you have to treasure everyone. And this is how it should be in this new normal. Okay? Romans 12:16. Live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Do not be conceited. Alam mo yung conceited? Diba? That's why kanina, in-explain ko na, no? Napaka naman ito, yung yabang. Parang lang, siya lang ang marunong. Pero alam niyo yun, this kind of attitude, we should live it daily. Araw-araw, dapat pinamumuhay natin ito. Okay. So, from humility, dagdagan natin ng gentleness. Alam mo yung gentleness, kahinahunan. Maging mahinahon ka. Alam mo, maging mahinahon, napakadali pag walang pressure. Pag walang trouble. Di ba? Pwede ka magsalita, okay lang sis. Pero kung may pressure na, inis ka na sa tao, tumigil ka na sis. Wala na yung kahina. Ay, mahinahon pa rin yun. Yung iba sumisigaw na, di ba? So, ibig sabihin, yung gentleness kasi, kahit anong sitwasyon yan, kahit may pressure yan, kahit may problema yan, kahit, alam mo talagang, ayaw na yung ugali nitong taong ito. Lapit na lapit sa'yo. Kasi inaayos ng Lord ikaw. Okay, hindi siya. Okay. You need to be gentle. The way we talk with other people. Alam mo si Jesus Christ, nagsishare siya. Very sharp ang word ni Lord, pero very gentle.
Truth kasi. Yung truth, pag sinabi mo yan, it hurts. But the way you say it matters. Mahalaga din yun. Kailangan sabihin ko ito, katotohanan ito. Alam mo, masama ka talaga. Ito yung katotohanan, pupunta ka sa impyerno. Aba, kahit katotohanan niya, matatakot yung tao, hindi na makikipag-usap sa'yo, di ba? So paano mo i-deliver ang truth na to? Matters. Tinuruan din tayo ng Panginoon. Matthew 11:29. Sabi dito, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. Kanino tayo lalapit, maghingi ng tulong? Lord, paano ba talaga maging gentle? Sa Panginoon pa rin. Alam niyo ba, when you have the presence of God in your life, automatic ito eh. Na kahit minsan marami nang sinasabi, alam mo, mami ko kasi na-witness ko yung gentleness niya at humility niya. Mami ko po na kay Lord na. Sa mga hindi nakakilala, pero karamihan sa inyo nakita niyo siya. Merong one time na sa bahay namin, nagre-rent lang kami, bago lang kami dito noon, from Olonga po, nag-rent kami sa isang bahay. Hindi namin alam, napakatapang pala nung may-ari. So, namatay yung pamangkin ko, yung kapatid ni Jeffrey, yung babae, namatay siya. Siyempre, baby, 3 days old. Sa bahay namin binurol ng isang araw bago ilibing. Nagalit yung may-ari. Pumunta siya sa amin. Inaway niya mami ko. Alam mo, ang tapang niya. Lahat ng masasakit na salita, sinisigaw niya sa may gate. Sumisigaw siya doon. Sigaw siya ng sigaw. Mami ko nakatayo sa harapan niya. Tinitignan lang siya. Sa sobrang, parang galit kasi siya sa mundo. So, ganun kakat kasi, what you have, it reflects. So, after niya magsabi, siguro 30 minutes, hindi siya nag-miss out. Kumbaga, pag ikaw yun, uubo ka na eh. Kasi patilited na kalabas eh. Di ba? Alam mo, sabi ng mami ko, sorry. Yun lang sinabi ng mami ko, sorry, di namin alam. Pero alam mo, na-receive niya na lahat ng masama. Kung ikaw yun sa kalagayan ng mami ko, ano kaya magiging, kung ako, during that time, hindi pa ako Kristiyano, di ba? Sabi, magbaranggayan tayo. Yun eh. Di ba? Pero mami ko hindi. Sabi niya, sorry, kung na-open ko kayo, sabi niya, yung salita ng mami ko, parang tubig na malamig na bumuho sa kanya. At nagkasundo sila. Yun ang doon, magandang doon. Bakit? Kasi yung niya, the way na nag-respond ng mami ko is the way a Christian should respond sa mundo. Kasi ang world is angry talaga to. Punong-puno ng galit at napuot ang mundo. Kaya nga yun ang pinapaalis ng Diyos sa atin eh. Pag nakipag-isa ka kay Kristo, alisin nyo itong mga bagay na to. Kasi hindi na yan dapat nasa sa inyo. Kundi ito dapat na nakikita sa inyo, sa buhay nyo. Alam niyo yun, yung demonstration ng mami ko sa Mau, it helps me. Nag-mentor sa akin yun. Oo nga. Tapos nabasa ko sa Proverbs, yun na nga naman. Pag maraming galit, salita ka ng, ang mahinaw na salita, ay nagdudulot ng peace. Parang ganon. Okay, so, we need to be gentle as Christian. Paano pag sa school, mga classmates mo, kapitbahay nyo, in our community, how do you respond? Pag may ganito klaseng humaharap sa'yo. Diba? It's not easy. Hindi madali yun. Kasi natatapakan na yung pagkatao mo eh. Diba? Pero the Word of God says, be gentle. Sabihin mo sa katabi mo, be gentle. Be gentle. Okay. So, another thing from compassion, kindness, humility, gentleness, idagdag natin ang patience. Ulitin natin malakas. Kasi itong unang-unang nawawala sa atin, Ang patience kasi is long-suffering. Pasensya talaga. Diba? Ang pasensya sa lahat ng bagay. Ang anak nagpapasensya sa magulang, ang magulang nagpapasensya sa anak. Pero magkaiba yung interpretation nila noon. Diba? Bakit? Depende sa karakter eh. Diba? May mga anak naman na hindi naman kailangan magpasensya sa magulang
Gusto lang nilang pasensyahan yung magulang. Kasi ulit-ulit na. Di ba? Pero yung mga magulang, madalas nagpapasensya sa mga anak ito eh. Kaya mga anak parang may threat. Yung patience is very important na virtuous character sa atin. Kasi alam nyo, ang nasasagasaan nito is pride. Minsan, prinsipyo sa buhay mo, may mga prinsipyo ka na parang, oh my God, parang mawalan ako ng pasensya, hindi itong gusto ko eh. Ipinipilit niya to. Parang ganon. So, but we need to clothe ourselves with patience. Nakakainis man ang kausap mo, ang teacher mo, ang kulit-kulit man. Di ba? You need to be patient. Amen? Sabi, God is patient with us. Alam mo yun? We keep messing up. Tayo talaga, we mess up. Araw-araw. Bakit? Sabihin ko sa'yo, sa isang araw, hindi pwedeng hindi ka magkasala. Kaya we mess up every day. Pero God is still patient sa atin. Sa 2 Peter, sabi, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Pinagbibigyan tayo ng Panginoon. Kasi ayaw niya mapahamak tayo. Ang Diyos ay naging pasensyoso sa atin, kailangan aralin natin ang ganitong klaseng ugali. Ilagay natin sa pagkatao natin ito. This is our new normal should be. And then sabi dito sa verse, sa chapter, Colossians 3, verse 13, bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against one, forgive as the Lord. Grabe, sabi niya, bukod doon sa ugaling ganito na dapat nakikita sa inyo, idagdag niyo pa to. Bear with one another. Ibig sabihin, ano yun to? Ano ba yun? Hindi lang kasi, parang pasensya kasi nandun na, di ba? Pag sinabi, pagbigyan nyo, magkaroon kayo ng mahabang pisi. Pero meron kasi na ito talaga namumuro na sa akin eh. May pisi ka na, pero meron kang kasamang pagbabanta. Hindi po yun. Ang ibig sabihin nito, ay talagang may pag-unawa ka sa nangyayari. Inuunawa mo sila. Hayaan sabi, hindi mo hinahaba ng pisi ng may pagngingit-ngit at galit. Di ba? Kasi parang, palagi hindi ko na kayang kasama ko itong sa bahay na ito eh. Malapit ko na talaga itong napupuno na ang salok. Di ba? So, hindi tayo dapat gano'n. We should not live that way. Kaya yun ang inaano ng Lord. And then sabi niya, forgiving. Papagpatawad. Ito, isa rin ito. Sa mga tao na nasaktan ng malalim, napakabigat ng salitang ito. Ang pagpapatawad. Totoo po yun. Kasi nasaktan eh. Katulad ng kahapon na pag-usapan, yung trauma. Kasi dumaan, may trauma. Kaya ang hirap mong sabihin, magpatawad ka. Sabihin sa'yo, kasi hindi ikaw ang nandito sa kalagayan ko. Totoo yun. So when we encourage people, lalo na pag nakikita natin doon, we pray for them. We pray for them. Kasi ikaw din mismo, kung ikaw ay dumaan sa isang masakit na pangyayari sa buhay mo that caused by person o people, ang hirap magpatawad. Lalo kung malalim ang sugat. Di ba? Pero gusto mo magpatawad? Ang tanong. Kasi kailangan natin magpatawad eh. Sabi ng Biblia, di ba? You don't operate according to your feelings, but according to the truth of the Word of God. And the Word of God says, you have to forgive. Ang Panginoong Jesus kaya, anong ginawa sa Kanya? Hindi natin kaya yon. Kaya lang hindi naman tayo si Jesus. We are being shaped like Jesus. Sabi nga, si Jesus ang ating modelo, pero hindi tayo si Jesus. We are all under construction. Hindi tayo perfect. Kinoconstruct pa tayo hanggang ngayon. Pero kahit kinoconstruct tayo, God has empowered us. Binigay niya ang Santong Espiritu upang ang mga bagay na ito ay maipamuhay natin. So sabi niya, forgive. God will give you the grace to forgive. Mahirap man yan, pero when you ask the Lord, Lord, I want to be free. Gusto ko maging malaya dito. God will give you the grace to forgive. Hindi nga yung sarili nating kakayanan eh. Kundi kakayanan
ng Diyos na nasa sa atin. Okay. We are shaped. Yun na nga. Na ano kasi, kala mo, yung iba akala na ano na sila, perfect. No? We're not perfect. Tayo ay under construction. Sabi mo sa katabi mo, under construction ka. Tama bang pundasyon mo? Kasi sa construction, dapat magandang pundasyon mo. Okay? Pag ang pundasyon mo ang Panginoon, nasa tamang pundasyon ka. You know why? When you forgiveness is, kailangan mo talaga to release. Kasi unforgiveness will hurt you. And unforgiveness will give you pain again and again. Hanggang hindi ka nakakalaya dito, nandun ang pain. Para yan kutsilyo na nakatusok sa puso mo. Habang nakatusok sa puso mo, hindi nagkakaroon ng healing. Diba? Pero pag nabunot yan, may sugat man, pero magsisimula ang paghilom. So, as you release the unforgiveness, as you forgive people, sa una, mararamdaman mo pa rin ang bigat. Pero ang biyaya ng Diyos will heal you. Will heal you. Kasi napakabigat po ng may unforgiveness sa puso. Napakabigat sa pagkatao, napakabigat sa buhay. Di ba? Kasi pag sinabi pa lang yung pangalan ng tao, nag-iinit na ang ulo mo. Kaya nga, it hurts you again and again. Kasi nare-recall mo yung ginagawa. And the same pain na naramdaman mo nung ginawa sa'yo yun, mararamdaman mo na naman. Kaya unforgiveness will hurt you again and again. So you have to release, forgive. And the grace of God will help you. And then the last, sa Colossians 3:14, sabi dito, and over all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect unity. Sa lahat ng ito na dapat nakikita sa buhay nyo, dapat nakikita ang pag-ibig sa atin. Alam niyo po kasi, kung may pag-ibig tayo ng Panginoon sa puso natin, napakadali na lang gawin yun. Being compassionate, patient, forgiving, being gentle, being humble. Kasi nandun ang pag-ibig ng Diyos. Ito daw yung magko-complete dito sa bagong buhay natin. Amen? The unconditional love of God. 1 John 3:16-18. Basahin natin lahat. This is how we know that what love is. Jesus Christ laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. If anyone has material possessions and sees brother or sister in need, but has no pity on them, how can the love of God be in that person? Actually, ito yung demonstration, di ba? Sabi ng ito yung karakter na dapat nakikita sa inyo. Paano kung ganito ang sitwasyon? Merong iba na nakikita mo may kailangan, pero hindi ka naman willing to give. Paano makikita yung pag-ibig sa iyo niyan? Di ba? Kasi tayo, we demonstrate love by action. The same way kung paano si Lord nag-demonstrate ng pag-ibig sa atin. So, this is how, we know what love is. Dito natin makikita kung ano ang pag-ibig. Si Jesus, binigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din natin ibigay ang buhay natin para sa ating mga kapatid, sa ating kapatid, brothers and sisters, kapatid. Parang kapatid na babae at lalaki pa, no? Pero alam niyo po, hindi naman na ibig sabihin dito, ipako ka rin sa krus. Okay? Hindi ito. Baka naman sabihin nyo, the same ba, pastor, si Jesus Christ, pinako sa krus to give His life? No. Ang ibig lang ditong sabihin ng Panginoon, magkaroon tayo ng ganitong pag-ugali sa kanila, that we can share what we have for them. That we will have compassion at ma-demonstrate natin ang tunay na pag-ibig sa kanila. 1 John 4:16, sabi dito, and so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love, lives in God, and God in them. Ito lang po talaga Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya tayo, dito sa new normal natin, we live in love. Kasi yan ang wala nung nasa dating pamumuhay tayo. Ang pag-ibig natin noon, sa old self natin, ay sa sarili natin. The world taught us to love ourselves more than sa Diyos at sa kapwa natin. Di ba? Pag pag wala ka pa sa Panginoon, bakit ko ibibigay sa Kanya? Kailangan ko rin ito.
Pero pag nasa Panginoon ka na, pag meron ka, i-share mo, wala siya. Doon tayo nagkakaroon ng pagbabago at kaibahan, mga kapatid. Natututo tayong magbigay ayon sa pag-ibig ng Diyos na nasa sa puso natin. Ang nababago nga it changes even the devotion. Ibig sabihin, galing sa pagkatao mo, loving yourself, di ba, mahal na mahal mo sarili mo Okay. Paano mo mahal sarili mo? Weekly, nasa spa. Nasa di ba? Scrub, whatever. Lahat ng vitamins, ng supplement, iniinom. Okay lang yun. Kasi you have to take care of yourself. Pero more than that, you have to love God above all. And kung paano mo mahal ang sarili mo, mahalin mo ang kapwa mo. Yun ang ng Panginoon, ang first and second commandment And this character, these traits, this new normal that we have, na tinuro ni Apostol Pablo, dapat nakikita sa buhay natin, mga kapatid. Ang pagiging mahabagin. Ito dapat ang bago. Ito dapat ang nakikita sa atin habang lumalakad tayo sa mundong ito. Dahil ito ang nagiging ilaw sa mundo. Amen? Sabihin niyo, you are the light of the world. Oh, amen. So dapat nakikita niyo yan. Kristiyano yan Alam mo talaga mapagbigay yan si sister. Pag nagluto yan, sinishare niya dito sa amin. Ako kasi wala akong sister na malapit sa amin. Lilipat ako sa maraming sister. So, pag meron siya, di share. May kapatid tayo dito, maraming bunga yung kanilang puno, dinala dito sa church. Ang sarap ng mangga. Di ba? He shared. Pero ibig ko sabihin, mga kapatid, we should have that heart. The heart of being compassionate, gentle, humble, kind, and patient. Hindi natin dapat ito nawawala sa buhay natin. In any season of our lives, under pressure or not in pressure, in trouble or in good times, we should live this new normal in our lives. Amen? Amen. Praise God.